of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit. So pinapantay po talaga siya kasi nga po kapantay siya ng Diyos sa Trinity. So yun po yun, kasama ng pangalan ng Ama at ng Anak. So yun po yung mga binasa natin, sabi nga doon, trono ng Diyos, magpakailanman ikaw ay maghahari. Ayun, sinabi ng Diyos na yung trono, kumbaga talaga ang ating Diyos Ama ay pinupuri din ng ating Panginoong Kristo. So bakit meron siyang attributes ng Diyos? Kasi yung kanyang ginawa, kumbaga meron din siyang godlike functions, yung creation, sustaining creation, forgiving sins, eternal judgment, at giver of life. At kahit ang Bible po mismo nagsasabi nito, He is in an equal person in the Godhead. So kaya po, hindi po tayo dapat ma-confuse po doon patungkol po sa Diyos, yung pagka-Diyos na Kristo, sapagkat siya nagkatawad tao. So yun po yung last week, Pastor. Thank you, Lord po. Thank you, sis. Good evening po ating mga kapatid sa ating pagpapatuloy, no? Ilan ba ang Diyos? Ilan ba ang Diyos? Dapat ang sagot diyan isa. Okay? Pero ang kanyang persona or in person, tatlo. God, 3 in 1. One God, 3 persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Co-equal with one another. Ngayon po, pinag-usapan natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Mami Ading, pakibasa po yung 1 Timothy chapter 2 verse 5. Thank you, Lord. Good evening po. Pakibasa po, Sister Noemi, Luke chapter 3:38. Sister Cheng, Luke 9:22. Ganun na rin yung verse 26. Sister Grace, Luke 9:44 and verse 58. And Sister Mira, Luke chapter 19, verse 9 to 10. So ito po, pag-uusapan natin yung kanyang pagiging tao. Bakit napakahalaga na alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, pero nagkatawang tao. Okay? Inuulit natin, pwedeng maging tao ang Diyos, pero ang tao hindi pwedeng maging Diyos. Okay? Huwag natin lilimitahan ang Panginoon sa kaya niyang gawin. Sapagkat siya ay Diyos, kasi may ibang mga paniniwala, may ibang grupo na nagsasabi, nagtuturo na ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Hinadlangan na nila yung kapangyarihan ng Diyos na omnipotent, all-powerful. Ayan, sige. Ngayon, pag-usapan po natin yung kanyang pagkatao. Siya ay Diyos, nagkatawang tao. Pakibasa po, 1 Timothy 2 verse 5. Sabi dito, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Meron pong isang tagapamagitan, the man Christ Jesus. Yung paglalagay po ng Bible patungkol sa ating Panginoong Hesukristo bilang mediator na binasa ni Mami Ading, the man Christ Jesus, intentional po yung writer, Apostle Paul. Bakit po sinasabi dyan, there's only one God and only one mediator, si Jesus po yun. Bakit nga po inilagay the man? Kasi alam nyo, may mga group, marami tayong babasahin verses. Ito yung kanilang kino-quote na mga Bible verses para patunayan na hindi siya tao, siya Diyos lamang. No? Pamute muna po, Mami. So, eto mga babasahin nating verse ay ginagamit ng mga ibang group na para patunayan na siya'y tao lang. Totoo naman po talaga, naging tao siya. Pero, hindi lang siya bastang tao, siya'y Diyos. At napag-aralan na natin yon. Kaya napakahalaga po pag-usapan ng kanyang pagkatao sapagkat nung sinabi dito ni Apostle Paul, the man Christ Jesus, ibig sabihin, ine-emphasize niya yung pagiging tao ng Diyos. His humanity. Para ano? Para ma-represent tayo mismo. Kasi ang tunay lang pong makakapag-represent sa tao, sa harapan ng Diyos, ay kailangan maging tao. Kaya intentional na sinasabi ni Apostle Paul na he is truly man. Hindi lang siya Diyos, he is also truly man. Because a mediator should represent both sides. Diba? Kaya nga po, in the Old Testament, makikita po natin kung paano yung mga priest ay nagre-represent saan?
sa tao para makaharap sa Diyos. Sa Old Testament, yung mga prophets, sila ay nagre-represent ng mensahe ng Diyos para sa mga tao naman. Pero si Jesus, He both represent man and God. He is mediator. Jesus represents God because He is God, and also He represents humans because He is human. Kaya po, nung sinabing tao siya, ay talagang napakaganda nito para sa atin. Ibig sabihin, He understands our weakness, na-experience niya yung human life, paano magkaroon ng makaramdam ng kahinaan, ng sakit. He can really stand in our place. Masasabi talaga natin na hindi malayo ang Diyos na siya'y lumapit sa atin sapagkat He entered into human experience. At the same time, yung kanya pong pagsasacrifice on behalf of human beings. Kasi siyempre, mahirap na may isacrifice yung anghel. Diba? Hindi rin tamang isacrifice ang anghel. Although sa sa utos ng Diyos, pwedeng sumunod ang mga anghel. Pero hindi anghel ang sinugo eh. Isinugo ng anak at naging tao nga po. As directly telling us the truth about the Lord Jesus Christ that He is our mediator. So alam niyo po sa Bible, maraming ulit po na binasa, sinasabi na si Jesus was the Son of Man. Ayan. Pakibasa nga po kapatid, no? Unahin natin yung Luke chapter 3 verse 38. Ayan. He is called Son of Man over 75 times. Luke 3:38. Sabi dito, si Kenan ay anak ni Enos, na anak ni Seth, at si Seth ay anak ni Adan, na anak ng Diyos. Amen. Ang ending po ng genealogy, naalala nyo si Matthew, yung pinanggalingan ni Jesus, ikinonek siya kay Haring David. Ngayon po, si Luke naman, kinonek siya kanino sis? Sa ating binasa, kanino siya kinonek? Kay Kenan, O meron pa sis. Yung mas lolo niya. anak ni Enos, Adan. Yan, exactly. If we're reading our Bible, malinaw po na sinasabi na kinonek si Jesus ni Luke kay Adan. Kaya alam nyo sa Bible po, sa Gospel ni Luke, pag binasa nyo dyan, marami pong beses na babanggit, Son of Man. Son of Man. Because Luke emphasizing the readers, tayo pong magbabasa na si Jesus yung humanity nandun talaga. Na makaka-relate talaga siya sa atin, si Lord. He can identify with our humanity. No, na maganda po sapagkat talagang valid kapag sinabi ni Lord, I can understand you kasi napagdaanan niya yan. Yun yung kanyang kapanganakan eh, di ba? Makikita natin yan. Biruin nyo yung Diyos nagdumaan sa proseso ng pagiging sanggol. Naging bata. Buti nga kamo pa si Adan eh. Hindi na dumaan ng pagkasanggol si Adan eh. He's a grown human being nung ginawa siya ng Diyos eh, di ba? Pero is greater than Adam, the Lord Jesus Christ. Kasi pinagdaanan niya, yung submission niya sa process. Minsan tayo mga tao gusto nating mag-skip sa proseso, di ba? Pero si Lord, He undergoes the process of human life. He grow as a child, may emotion, alam mo yun, naranasan niya yung weakness ng tao. Yung pag nababasa po natin yung Son of Man, ibig sabihin niyan yung kanyang human nature. Human nature. Na ang Diyos talagang naiintindihan niya tayo kasi naging tao din po siya, no, mga kapatid. Si Lola, pakibasa nga po ang Daniel 7:13-14. Kaya po yung Son of Man ay isang propesiya din galing kay Prophet Daniel na siya po talaga ang darating na tagapagligtas na binigyan ng kapangyarihan sa Daniel chapter 7:13-14. Pakibasa muna po yan, sis. Daniel 7 verse 13 and 14.
Patuloy ang aking tangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Parang Lumapit isang siya, tao. Okay? Sa parang isang langit daw. tao. Oo. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng Mm. karangalan, at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas Mm. at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Amen. Kita nyo, no, yung prophecy ni Daniel sa kanyang vision. Nakita niya si Jesus. Ano yan prophetic ano yan figure na ibinigay kay Jesus talaga. Yung kapamahalaan, hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Even in the Old Testament, sabi niya na parang tao. So, makikita po natin mga kapatid na talagang part na po ng plan ng Diyos na ang Diyos ay magkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And sabi nga doon, binasa ni Sister Noy, may Luke 3:38 na trace yung genealogy ni Jesus kay Adan. Buti na lang po kay Adan, hindi kay Abraham. Sapagkat ang ibig sabihin po ng pagkakonek ng ating Panginoong Jesucristo kay Adan at hindi kay Abraham, kasi isipin nyo, kung kay Abraham lang po ikinonek ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y tagapagligtas lamang ng mga Hudyo. Pero dahil siya'y ikinonekta, siya'y galing kay yung kanyang mga magulang kay Adan, ibig sabihin, siya po ay tagapagligtas na hindi lamang ng Hudyo, kundi lang buong sangkatauhan. Amen. So, ang ating pong Panginoon Jesucristo represents the whole human race, mankind. Kaya napakagandang pag-aralan po nito. Hindi dapat natin siya makita na, ay, tao lang siya. Hindi. Kaya nga po sa Diyos, una natin pinag-aralan, nagkatawang tao. So, ibig sabihin, may laman, may dugo, he represents all people. Naranasan niya po yung mga bagay na yan. Ano-ano yung mga kanyang naranasan? Luke 9:22, pakibasa po. And 26. Mm. Hirap. Yan, alam niya na no? So, ang anak ng tao, makakaranas ng hirap. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang mamamatay siya Sinabi niya, papatayin siya Namamatay ba ang Diyos? Hindi namamatay ang Diyos. Pero siya dahil nagkatawang tao, mararanasan niya yung kamatayan. Wow! Imagine the Lord Jesus Christ sharing with us. Kapag tayo namatayan, nawala ng mahal sa buhay, alam niya yung pakiramdam. Verse 26 is pakibasa. Mhm. Amen. So sinasabi niya rito na hindi lang ako bastang tao Sapagkat babalik akong dala ang karangalan ko, papatunayan ko sa inyo na hindi lang ako tao, ako'y Diyos. Mismo ang Panginoon Jesucristo. Kaya alam nyo, every time na may mga taong nire-reject siya, ikinakahiya ang Panginoon, ako, hindi tao ang kinakahiya natin. Diyos ang kinakahiya natin. Luke 9:44. Lucas 9 verse 44 sabi po dito, pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa kamay ng mga tao. Amen. Oh, he will be betrayed. Na-experience ba nating mabetray tayo? Naranasan din ni Lord. Verse 58 sis. 58, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Oh, Amen.
So, nakakaramdam ba tayo ng pagod? Sobra ba tayong puyat? Napapagod sa pagtatrabaho, paglilingkod? Si Lord naranasan din po yan. Kulang ang tulog, walang matuluyan. Ang ating Panginoong Hesukristo, naranasan niya yan. Sapagkat siya'y naging tao. Kung tutuusin, Diyos siya eh. Kayang-kaya niyang gumawa ng sarili niyang palasyo. Ang kaharian niya talaga magpawalang hanggan. Pero pinili niyang maranasan yun para makarelate sa atin. Pasabi natin na talagang He is our great high priest. Luke 19, 9-10. Lucas chapter 19 verse 9 to 10, sabi po dito, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen. So yung tagapagligtas natin, katulad din nating naging tao. He was called the Son of Man. Pakibasa po yung Sister Michelle, Luke chapter 2 verse 40. Ayan. And pakibasa yung ano ba dyan? Brother JB, nandiyan ka na. Luke 2:51-52, kapatid. Letter B, as the Son of Man, He was subject to the normal laws of human development. Sige. Pakibasa po yan. Unahin natin yung verse 40. Ayan, Luke 2:40. Ayan, ang batay lumaking malusog, matalino at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Naging ano siya no? Lumago. He became strong, filled with wisdom. So, yung tayo po na nag-aaral, di ba? Isa sa mga, sana hindi nyo nakalimutan, anong ginawa ni Jesus sa kanyang teenage life? Kasi ang kanyang kapanganakan nasa Bible. Nung 12 years old siya, sinabi sa Bible. Nung 30 years old na siya, sinabi din sa Bible yung kanyang ginawa. Pero yung mga taon na hindi sinabi, yung kanyang mga ginagawa, ano bang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo nun? Ayon sa ating pag-aaral, di ba? Ano siya? Naging bata siya, nag-aaral bilang isang Hudyo. Parang sa atin, kung tayo, si Jesus ay Pilipino, napasok sa school, ma-attend ng simbahan, di ba? Ganon din siya. Bilang isang Hudyo, tinuro sa kanila yung Bible. So he increased. He is filled with wisdom. Nag-increase din po sa kanya. Lumago rin siya. So yung human life, yung process of human growth, naranasan niya, no? Pag sinabing increase in wisdom, talagang nag-aral. Kaya ang Panginoon Hesukristo, kung tayo tatanungin natin siya, Lord, masipag mag-aaral ang Panginoon Hesukristo nung siya ay naging tao. Ano pa? In stature, physically po yan ibig sabihin, from child. Tapos naging adult siya. Diba? And hindi lang po yun, yung sinabi na kinagigiliwan siya ng Diyos at ng mga tao, talagang may socially, ang Panginoon Hesukristo, na-develop din yung kanyang mga social skills. He was born a baby. Wow, God. And grew step by step. Na-experience niya po yung human development. Grabe no, grabe yung pagpapakumbaba ng Diyos. Grabe yung humility ng Panginoon. Na pwede niya namang skip yung childhood. Instantly, kaya niya namang gawin. Si Adan kasi nga adult agad, di ba? Pero hindi. Nag-mature siya, he learned, he grew. Yan ang ating Panginoon Hesukristo. Kasi yung normal laws of development, nagpasakop siya doon. Verse 51-52, bro. Sabi po dito, siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Yeah. Lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Verse 52, sabi po, patuloy na lumaki si Jesus
umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Amen. So, masunurin ang ating Panginoon Jesucristo. Even in His childhood, hindi naman siya nagkasala. Kasi nga, alam niya yung purpose ng kanyang pagdating. To pay the penalty of our sins. So, talagang sa atin po, sa kabataan, di ba? He is a perfect example. Paano maging isang anak. Thank you, Lord Jesus, sa ating Panginoon Jesucristo. Talagang lagi nating siya yung example natin to follow. Sis Nobi, pakibasa yung Hebrews 4 verse 15. Thank you, Lord. Sister Michelle, John 4 verse 6. And Sister Abby, hello Sis Abby, sa Japan, Isaiah 40 verse 28. Ang pag-uusapan po natin dito, as a son of man, si Lord, naging tao, dahil tao siya, Diyos siya, kaya niyang gawin lahat, omnipotent, all-powerful. Pero alam niyo, dahil naging tao siya, He was subject to the physical limitations associated with humanity. Kung paano ang tao mahina, naranasan ni Jesus po yun. Sige, Hebrews 4 verse 15. Amen. Ang sabi po dito sa verse 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Yan! Praise God! Di ba narinig ka na yung sinasabi natin na or naging excuse nyo na rin sa kapag nagkakasala tayo, kapag nadadapa tayo. Minsan ito yung nagiging parang dahilan ng tao eh. Tao lang ako eh. Nagkakasala din ako eh. Sorry, tao lang. Totoo naman po yun. Pero alam nyo, ang Panginoon Jesucristo, naranasan niya rin mabuhay gaya natin. Pero ang sabi ng Bible, hindi siya nagkasala. Kahit siya'y tinukso sa lahat ng paraan. Yan ang Savior natin, mga kapatid. Yan ang ating tagapagligtas. Lahat na pagdaanan ng exam, lahat ng test na pagdaanan niya, temptation, trials, pero pasado, 100%, perfect score. Kaya nga ang ating tingin po, ang tingin natin hindi sa katabi natin. Hindi sa seatmate natin sa church, hindi sa cell group leader, hindi sa pastor. Kasi tayo nagkakamali lang eh. Nagkakamali din. Pero ang Panginoon Jesucristo, sa Kanya tayo titingin. Kasi siya yung perfect example. The author and finisher of our faith. Ngayon po sa ating mga babasahin, New Testament tsaka Old Testament. Kasi ito nga ay ginagamit din ng maraming mga relihiyon na nagtuturo ng Biblia, pero mali naman ang kanilang pangunawa patungkol sa ating Panginoon Jesucristo na sinasabi nila na hindi siya Diyos sapagkat ang Diyos sa Bible, ito ang sinasabi. Basahin muna natin Isaiah 40 verse 28. Sige, Isaiah 40 verse 28. Sis, pakibasa. Isaiah 40 verse 28. Wait. Isaiah 40 verse 28. Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod sa isipan niya'y walang makakaunawa. Sinabi ba ng Bible na ang Diyos na lumikha ng buong daigdig ay hindi napapagod, sis? Amen, Pastor. Sinabi yan. Sasabihin ng mga nagdedebate. Tingnan mo si Jesus, John 4 verse 6. Basa. Ayan, sabi dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil siya'y napagod sa paglalakbay. Napagod sa paglalakbay. Si Jesus. Oo. Umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. Amen. Alam nyo, sinasabi nila, tinan mo sa Bible, di napapagod ang Diyos. Si Jesus, tinan mo, napapagod. Hindi talaga Diyos yan. Hanggang doon lang kasi ang kanilang paliwanag. Nakafocus sila sa humanity ni Jesus. Pero sa ating mga previous lesson, di ba, napakalinaw
na kung anong ginagawa ng Diyos, yun ang ginagawa ni Jesus. Kung ano yung attribute ng Diyos, yun din ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Creation, sustaining creation, forgiving sin, judgment, giver of life. Diyos siya eh. So ano pong ibig sabihin nito? Bakit natin binabasa? Kasi, para maunawaan natin, biruin niyo po yung level of humility na pumayag ang ating Diyos na maging tao katulad natin. Hindi naman siya napapagod, pero naranasan niyang mapagod. Number 1, He grew weary. So He can relate to us. Darating ang panahon, sabihin, Pastor, Lord, pray ko, umiiyak kay Lord, pagod na ako sa buhay. He can understand you. Naintindihan ka niya. Sapagkat naranasan niya yung physical exhaustion. Kulang ka sa tulog. Alam mo si Lord, sasabihin niya sa'yo, Nak, naranasan ko rin yan. Basahin natin, Sister Cheng. Psalm 121, 3-4. Yan ang babasahin mo, sis. Psalm 121. Pakibasa, Sister Grace. Matthew 8, 23-25. Diba? Bakit nga ba? Bakit nga ba sinasabi sa Bible, hindi siya napapagod? Pero pagdating kay Jesus, napapagod. Kasi nga po, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lang siya Diyos, nagkatawang tao siya. So He really experienced what human are experiencing. Sige po. Old Testament muna tayo, 121 ng Psalm. Pakibasa, sis. Kahit 4 lang, sis. Hindi raw natutulog ang tagapagtanggol. Hindi natutulog ang Diyos, sis. Amen? Pero ang sabi daw sa Matthew chapter 8, pakibasa po. Mateo chapter 8 verse 23-25. Sabi po dito, pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad ni Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami, sabi nila. Amen. So Old Testament, di raw natutulog. Tapos si Jesus, pagdating doon sa New Testament, natutulog. Paano mo tatawagin Diyos yan? Kulang kasi statement eh. Yes, naging tao ang Diyos. Kaya alam niyo po, kailangan niya rin ng tulog eh. Sobrang pagod. Pero ang totoo, in His spirit state, di ba siya yung Word of God? Walang pagod yan. Isipin niyo po, no? Naranasan ng Diyos mapagod kasi naging tao siya. Kaya alam niyo tayo mga napapagod sa buhay, naranasan niya yan. Naranasan niya yan at sasabihin niya kung paano niya ito napagtagumpayan. Old Testament po uli. Basahin natin. Sister Mira, Job 21 verse 22. Thank you, Lord. And Mami A, pakibasa po ang Luke chapter 2 verse 52. Luke 2 verse 52. Diyan pala yung kapatid natin, Sister Patricia. Hello. Sa Alaska ka, sis? Ano yan, oras dyan? Ano oras na yan? Ano po, Pastor? 5 a.m. po. Salamat sa Lord sa maagang paggising sa'yo. Thank May you, Lord trabaho Jesus. po eh. May trabaho nga pala. Sige, sis. Unahin muna natin Job 21, Old Testament. Ayan.
Job 21 verse 22, sabi po dito, sinong makakapagturo ng dapat gawin ng Diyos na Mm. siyang humahatol sa buong sansinukob? Yan, oh. Kumbaga parang walang makakapagturo sa Diyos, alam niyang lahat eh. Okay, sige. Sa New Testament, Luke 2:52. Luke 2:52, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Lumawak ang kanyang karunungan at talong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Nako, kumbaga lumawak pa, ibig sabihin may space na magi-improve na sa kanyang knowledge and wisdom. He grew in knowledge and wisdom. Ating Panginoon Jesucristo. So paano magiging Diyos niya? Kasi nga siya Diyos nagkatawang tao. Pinag-usapan po natin yung humanity ng Lord, no? Sige, praise God, no? Talagang napakalinaw po that He is our mediator, the man Christ Jesus our Lord. So una, napagod siya, he grew weary. Pangalawa, he needed sleep. Pangatlo, he grew in knowledge and wisdom. So sa buhay natin bilang mga tao, talagang gusto rin ng Panginoon, no, tularan natin siya na we also grow in our knowledge and wisdom. Sige, pakibasa si Snobby Matthew 4 verse 1 hanggang 2. Matthew 4 verse 1 and 2. Eh yung mga ano po yan eh, mga physical limitations associated with humanity na naranasan ng Panginoong Jesucristo para makarelate din sa atin at he can really sympathize with our weaknesses. Amen. Ang sabi po dito, ang pagtukso kay Jesus. Verse 1, sabi po dito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. In verse, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagutom. Amen. Nagutom pa, di ba? Yung limitation. Di ba naalala nyo yung attribute ng Diyos? Ano siya eh? Self-existent. Hindi niya kailangan ng sino o kahit anong bagay para mag-exist. Pero dito sinasabi, nagutom siya. Naghanap nga siyang pagkain eh. Naalala nyo yun mga kapatid? Sige, pakibasa po, no? Sis Lola yung Matthew 21:18. Sister Michelle, John 19:28. Sis Abby, John 11:35. Sis Grace, Hebrews 5:7. O ayan pa, oh, tinan nyo. Matthew 21:18. Matthew 21:18. Kinaumagahan nang si Jesus ay pabalik na ng lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Amen. Meron siya sumunod sis, pakibasa yung sunod. Anong ginawa niya? May hinanap siya eh. Nakita niya ang isang puno ng igo sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi ang dahon lamang, mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na tuyo ang puno. So ano ibig sabihin nung nararanasan niya itong mga physical limitations natin? Ang ibig sabihin mga kapatid, he understand our physical needs. Kaya every time na Lord, nagpe-pray tayo, Lord, palakasin niyo nga po ako, Lord, nagugutom po ako eh, bigyan niyo nga po ako ng makakain. Concern si Lord sa atin. Alam niya yung feeling, hindi magandang feeling ang magutom. Naranasan niya yun. Diba? John 19:28, pakibasa po. Hindi lang nagutom, ano pa? Ayan, sabi dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. He also thirst. He grew hungry. Pang-4, pang-5, he grew thirsty. Nauhaw din ang ating Panginoon Jesucristo. John 11:35. Juan 11:35, tumangi si Jesus. Yung pinakamahabang Bible verse yan, si Sabi And the shortest verse in the Bible, Jesus wept. Diba? Tumangis ang ating Panginoon Jesucristo. He wept on occasions. Tayo nawawalan ng, kay Lazarus, di ba? Naranasan niya yun. Nawalan tayo ng mahal sa buhay. Alam niya yung sakit. Alam niya yung pakiramdam. Alam niya yung pangungulila. Kasi naging tao nga siya. He understands our emotions.
And it's not weakness. It's not sin to weep. It's part of life. It's part of human life. Kaya kung tayo napapagod, nagugutom, ng hihina, tumatangis tayo, hindi po kasalanan yan. Naging bahagi yan ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay kakain, tayo ay iinom, kailangan natin magpalakas, hindi po tayo nagiging hindi spiritual, ha? Kailangan natin yun kasi naging tao, tao po tayo eh. And the Lord Jesus Christ understands us. Yung ano po, Hebrews 5 verse 7. Sige sis. Hanggang 8 na sis, maganda. Hebreo 5 verse 7 and 8. Sabi po dito, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Amen. Wow! Sa isang English translation, yung ano no? Yung vehement cries and tears. Alam niyo po yung vehement cries, talagang humahagulgol. Merong talagang emotional na, matinding emotional na pag-iyak ang ating Panginoon Hesukristo. Baka kasi minsan iniisip lang natin yung iyak umiiyak lang tayo, tumutuloy yung luha natin. Pero yung paghagulgol ng ating Panginoong Hesukristo, He really suffered emotionally. Naging tao nga kasi ang Diyos. Pakibasa po yung Sister Cheng, Luke 22 verse 44. And last, Sister Mira, yung John 19:30. Yung mga nag-aaral po, medically speaking, sa sobra pong stress, worry, halo-halo, agony of soul na naranasan ni Lord, He wept on occasion. Number 7, He experienced agony of soul, matinding kapighatian, matinding kalungkutan, stress. Posible po na sumabog yung mga capillaries natin. And tayo ay magpawis ng dugo. Hindi po imposible yun. At yung nangyaring yun sa ating Panginoon Hesukristo ay wala na pong papantay sa paghihirap na kanyang dinanas. His sweat became like great drops of blood. So doon pa lamang in the Garden of Gethsemane, yung hirap. Kaya para sa mga nakakaranas ng depresyon, o matinding kalungkutan, matinding pagkatakot, anxieties, He understands. He knows what we're feeling right now. Alam niyo po yung mga paghihirap din natin. Kasi naranasan niya yan. And last, bilang tao, John 19:30. Sige po. John 19:30, sabi po dito, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Amen. So hindi po pwedeng mamatay ang isang multo. Kasi yung mga Gnostics that time, in the time of John, sinasabi nga po nila na Diyos, masyadong banal ang Diyos. Hindi Diyos si Jesus, sabi nila. Sapagkat ang Diyos ay hindi pwede maging tao sapagkat napakarumi ng tao eh. Pero hindi nila alam yung concept of virgin birth, na wala siyang minanang kasalanan. Nung sinabi ng Bible na namatay siya, pinapakita po yun na hindi kailanman pwedeng mamatay ang isang multo. Kaya sinasabi ni John sa mga readers niya, to the world, that Jesus Christ, God's Son, became human being like us.
and He died for our sins. Namatay siya. He experienced physical death. Naranasan niya po talaga yun. Hindi lang siya Diyos. Siya Diyos na nagkatawang tao. Again, anong dahilan? Para saan? 1 Timothy chapter 2 verse 5. There is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Pinapakita po rito, siya ang ating tagapamagitan. He represents mankind and also He represents God for us. Panginoon, aming Diyos, wala na nga pong ibang katulad mo.